services, kita mo ang kalungkutan ng tao. Sa normal na conversation na pinag-uusapan ng iba, magkano i-invest mo? May nabili ka na bang lupa? Magkano ang savings mo? Kamusta naman ang pag-aaral mo? Sa anong plano mo pag nakatapos ka ng pag-aaral? Ano ang plano mo 5 years from now? Pero mapapansin nyo, pagdating ng funeral, lahat ng conversation na yan, hindi mo masyadong maririnig. Because marirealize mo na pag may namatay at yung namatay kaharap mo, biglang papasok sa isip mo na mukhang hindi pala lahat ng bagay na pakiramdam ko importante kahapon, importante pa rin ngayon. Nare-realize po natin na kahit gaano tayo kaganda, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo ka-influential, walang exempted sa death. Walang ligtas pagdating sa kamatayan. In fact, nung Monday, nag-celebrate po ako ng aking 40th birthday. 40 years old, God's grace. Sabi nila, ano nga ba yun? Life begins at 40. No? Ganun pala yun. Dati pagka nakakita ko ng 40 years old, feeling ko ang tanda-tanda na nila. Pag 40 ka pala, feeling mo 18 ka pa rin. Feeling lang. Pero pag hinihingal ka lang, doon ka natatauhan na 40 years old ka na. Pag sumasakit na tagiliran mo, napapagod ka na. And I celebrated my 40th birthday last Monday. And one thing that really resonates in my heart, in which alam ko na yung truth na ito, but it resonates in my heart, na masaya tayo na nagsiselebrate ng ating birthday. But in fact, every time magbe-birthday tayo, we are one day closer to our death. Habang nagsiselebrate tayo ng birthday natin, palapit na rin po tayo sa isang bagay na sigurado. At yun po ay ang kamatayan. Ini-insure natin ang ating sasakyan. Sinisecure natin ang ating mga bahay. May plano tayo para sa ating retirement. Pero ang aking tanong na may kasamang pagmamahal at pagpapakumbaba, may plano po ba kayo para sa inyong kaluluwa? Pagharap natin sa ating Panginoon. There is no doubt, there is no debate. We know the certainty of death. Ang eternity, hindi po siya symbolic. Ang eternity, hindi po siya theoretical. And today, with this message, is all about our eternal awareness. Kasi posibleng nagsisimba ka na for 25 years, and you can be religious, and you consider yourself to be religious. But unfortunately, a lot of religious people are unaware with the urgency of eternity. Eternity, by definition, is actually timeless existence. Yung buhay ka na walang orasan, ibig sabihin, pag namatay ako dito sa mundo, magsisimula ang buhay ko in eternity. Doon sa eternity, walang orasan. Dito meron. Dito may calendar, doon sa eternity, walang calendar. Dito may expiration, doon sa eternity, walang expiration. Dito may katapusan, sa eternity, walang katapusan. And most people, especially most Christian, hindi naman tayo literal at lantarang nagre-rebelde sa Panginoon. Hindi po tayo literal at lantarang nire-reject ang ating Panginoon. But if you look at your life, many of us are living our lives as if eternity is not urgent. Yan po ang sitwasyon na ina-address ng ating Panginoong Yesus sa Luke chapter 16, yung text natin today. Na-amaze nga ako kasi yung Luke chapter 16, nagsimula po ang ating Panginoong Yesus, ang topic niya, pera. Dinidiscuss ni Lord ang patungkol sa pera, and all of a sudden, aware din ang ating Panginoon, I think this was in verse 14, kung saan may mga Pharisees and Sadducees na nandoon, listening, but Jesus knows na ang puso ng mga taong ito ay greedy, sakim sa salapi. They consider themselves religious, but they love their wealth. They flaunt their wealth. Ipinagyayabang nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo. Then all of a sudden, is it as if Jesus shifted his lesson and he talked about a parable? Nasabi niya, merong dalawang tao, isang mayaman, nasabi ng Bible, itong mayaman na ito, araw-araw na namumuhay in luxury. Parang YOLO. You only live once. Sa kabilang banda, may isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus, at itong si Lazarus na ito ay mahirap. Nasabi ng scripture, mahirap si Lazarus, mayaman siya at namumuhay sa luxury, pero ang common denominator, pareho silang
namatay. Hindi tinatakot ni Jesus ang mga Pharisees. Wala rin po akong intensyon na gamitin ng scare tactics para takutin ang bawat isa, may impyerno. That's not my strategy. That is not my plan. At katulad ng ating Panginoong Jesus, He did not use scare tactics. He tried to awaken the hearts of the people for them to realize eternity is closer than you think. Jesus is saying, ang eternity totoo. There is a real conscious judgment after death. Yung eternity, yung langit, yung impyerno, hindi siya symbolic. Yung impyerno, hindi siya theoretical. When we die here on earth, we will face our Creator. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, you'll face judgment. Now, this is interesting kasi yung Hebrew word nung salitang destined is actually a Hebrew word appointed. Everybody say appointed. Ibig sabihin, it is appointed, parang appointment. It is appointed for a person to die once, meaning death is sure. Death is certain. Ibig sabihin, ang buhay hindi video game na kapag namatay ka, bibigyan ka uli ng isang buhay. Meron ka lang isang katawan. Meron ka lang isang buhay. Meron ka lang iisang opportunity. And shout out sa lahat ng control freaks. Makukontrol mo ang maraming bagay sa mundo. Pero may isa kang bagay na hindi kayang ikontrol. Kamatayan. We cannot control death. Death is a scheduled certainty. At ang nakakatakot sa kamatayan, sigurado siya, pero hindi mo alam kung kailan. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang meeting mo. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang dinner date ninyo. Pero hindi mo malalagay sa kalendaryo kailan ang funeral ko. Kaya pansinin niyo ang sabi ng scripture, balik yung verse na sa Hebrews 9, it was appointed for a person to die once. Look at the verse. Hindi po sinabi ng scripture, ang tao mamamatay, and after that, wala na. Hindi. Ang sabi ng scripture, after a person dies, after that, we will face judgment. And I would like to be very clear. A believer will face a different judgment, and a non-believer will face a different judgment. But at least for us believers, ang kamatayan hindi natin dapat kinakatakutan. Ang kamatayan dapat nating pinaghahandaan. Because ang sabi ng scripture, once na pumikit ang ating mga mata at ang paa natin ay magpantay, ang sabi ng scripture, may kasunod pa. Ibig sabihin, pipikit ang mata mo dito sa mundo, pero didilat siya sa bagong mundo, eternity. At pagdating sa eternity, ang sabi ng scripture, haharap tayo sa judgment. So ibig sabihin, hindi yung natulog ako, tapos wala na, bigla na ako mawawala. Malinaw ang Biblia. Pag ako ay namatay, ang kasunod, evaluation. Pag ako namatay, ang kasunod, assessment. Kapag ako namatay, ang kasunod, accountability. Look at the verse again. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment, pero pansinin niyo, walang appeal. Hindi ka na pwedeng mag-appeal, Lord, sorry po, wala kasing nag-share ng gospel sa akin doon. Paumanhin po, Lord, hindi ako nakinig kasi hindi ako naniniwala sa kapitbahay ko. Christian daw kasi siya, pero parang chismoka naman po kasi siya. Kaya parang hindi ako naniniwala sa kanya. Patawad, pwede po ba mag-appeal? Give me another chance. Because apparently, when you face your Creator, kung ano man ang maging destination mo, yun na ang iyong final destination. Ibig sabihin, it is final, it is settled, that when you die, you will not cease to exist, you will transfer. And as a believer, this is a good news, my friends and family, because death is not a destination. Apparently, death is transition. At kung ang death transition ko from this messy, imperfect world, papunta sa glorified, perfect world na iniinda ng Panginoon, I would love to do it. Sino sa inyo excited na mapunta sa langit? Sige, taas kamay lahat na excited mapunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo, tanda ko yan, tanda ko yan, tanda ko yan. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo gusto? Kailan mo? Bakit? Sabi po ng Biblia, after death, you will face judgment. Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth,
Since when we die, we believe in Jesus Christ. We know that Jesus saves us. He cares for us and loves us. As sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. And since I walk by faith and not by sight, because kung pagbabasihan ko, nakikita ko, wala akong parang walang second life. Parang walang buhay after this. Parang pakiramdam ko lahat ng namatay. Wala na yon. Kasi tayo ay alamok lamang. Pero sabi nila, but we walk by faith and not by sight. Next verse. So we are confident. Sabi nila, we are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. My goodness. As sinasabi ni Apostle Paul, of course, they don't want to die. But if dumating ako sa scheduled death, yung time na inalaw ng Panginoon para ako ikuhanin at bawiin ang buhay sa akin, I walk by faith, not by sight, and I'm confident, I am well pleased, that yes, magiging absent na ako dito sa mundong ito, pero magiging present ako kasama ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta mawawala. Yung Stephen, aalis lang sa tent at lilipat sa ibang destination. So ibig sabihin, you will not cease to exist. Hindi hihinto ang pag-i-exist mo. Lilipat ka lang. At yun yung kinukwento ni Jesus Christ sa kanyang parable. Mayaman yung isa, sobrang hirap nung isa, pero may common denominator. Pareho silang namatay. Yung, sabi ng scripture, yung mayamang lalaki, namuhay siya araw-araw, in fact, ibang translation nga, very extreme, araw-araw fine dining. Sana all. Ako, I'm not fine. My dining is not fine. Amen? Pero araw-araw fine dining, yung isa naman, sabi ng scripture, itong si Lazarus, napakahirap, ang katawan puno-puno ng sugat, dinidilaan ng aso ang kanyang katawan, at umaasa lang siya doon sa tira-tirang pagkain na bumabagsak doon sa mayaman. Biruin mo, yung isa napakayaman, napaka-influential, maraming koneksyon, si Lazarus tambay lang doon sa gate ng mayaman, pero pareho silang humarap sa kamatayan. Why? Walang pinipili ang death. Wala siyang pinipiling edad, wala siyang pinipiling yaman. Hindi mo mabibili ang iyong way out of hell or into heaven. It's all about your decision today that will lead us to that. Ang sabi ng Biblia, itong rich man na ito, namuhay siya sa luxury, namuhay siya sa indulgence, habang si Lazarus nandun lang sa kanyang gate. Ang sabi ng Bible, nung sila'y parehong namatay, pareho silang namatay, pero magkaiba ang kanilang naging destination. Sabi ng Bible, itong si Lazarus na mahirap, napunta siya sa piling ng Panginoon. Samantalang itong rich man, napunta po siya sa Hades, sa impyerno. Now ang tanong, bakit napunta sa impyerno yung mayaman? Kasi pastor, mayaman siya. But it's not what the Bible is saying. He was not in hell because he was rich. Hindi siya nasa impyerno dahil siya ay nagnakaw. Walang account na sinabing pumatay siya. Hindi sinabing fraud siya. Hindi sinabing violent, abusive, or oppressive. Walang murder na involved, walang blasphemy na involved, walang theft na involved. And on top of that, he was not held because he was rich. He was not judged because he was rich. Kasi kung siya ay napunta sa impyerno dahil sa kanyang yaman, bakit si Abraham nasa langit, mayaman din yun? Abraham was there and he was rich. So obviously, wealth is not an issue. He was in hell not because of what he had. He was in hell because of what he ignored. And let me rephrase. He was in hell because of who he ignored. Because the Bible says in verse 20, at his gate, sa bahay mismo ng mayamang ito, was laid a beggar named Lazarus. Highlight that part. Meaning, every single day, every lalabas ang mayamang ito, nakikita niya si Lazarus na nakahiga sa kanya mismong pintuan. Notice, hindi sinabi na he was in town. Hindi sinabi na bumibisita siya. Hindi sinabi na dumadaan siya. Na hindi nga sinabing nakatago si Lazarus at hindi makita ng mayaman. No, ang sabi ng scripture, he was at the gate. He was close.
But apparently, yung proximity pala hindi magkikreate ng compassion. Hindi pala porket malapit sa iyo ang suffering, matututunan mong maawa. Na pwede pa lang you are living in luxury, but your spiritual life is completely bankrupt. So it's not an issue of how rich you are, but it's an issue of, sorry for the word, how numb you are. Gaano tayo kamanhid sa mga taong nilalagay ng Panginoon sa ating pintuan. Every single day, kita ng mayamang ito ang suffering ni Lazarus. And unfortunately, yung suffering na araw-araw niyang nakikita, created a heart of familiarity in his heart, na masyado siyang naging pamilyar sa suffering ni Lazarus, na nagmukha ng normal ito sa kanya. Na namanhid ang kanyang puso. Hindi siya galit sa mahirap, pero wala din siyang ginawa para tulungan siya. Nasanay siya sa kahirapan ng kanyang kasama. Hindi niya na-realize na si Lazarus ay misyon ng Panginoon sa kanya. Nilalagpas-lagpasan niya, ini-ignore niya, assignment pala niya. Let me talk to you a little bit, my friends and family, and I say this with love and humility. Sino ang mga taong inilagay ng Panginoon sa iyong buhay that you ignore? Nilalagpas-lagpasan lang po natin na mga assignment pala ng Panginoon sa atin. God has given you an assignment, and sometimes that assignment is your parents. Sometimes yung assignment yung boss mo. Sometimes yung assignment kasama mo sa trabaho. Sometimes ang assignment kaklase mo. Sometimes ang assignment yung kapitbahay mo na nagbibidyoke hanggang alas 2 ng madaling araw. Sometimes ang assignment mo ay yung kaaway mo mismo. Pastor, ayokong mapunta sa langit yung kaaway ko. Kaya ako nga hindi sinishare ang gospel para matuluyan po siya sa impyerno. Kasi pag napunta yan sa langit, di parang impyerno na rin yun. Pero kidding aside, who are those people that God sent into your path that most of the time we ignored? Hindi ko inuhusgan yung mayaman. Gusto ko rin namang yumaman one day. Yung katabi mo, gusto niyo ba yumaman? Oo, kung plastic pa yung katabi mo eh. Sabi mo nga, power? Oo. Pero probably, because araw-araw niya nakikita si Lazarus, siguro yung mayaman to, iniisip niya, well, it's just another suffering. It's just another beggar. After all, marami namang mga beggar dito. At napakaraming assignment sa buhay natin na iniisip natin, well, it's just another issue. Patayan na naman, isa na naman patayan sa bansa namin. Normal na yan dito. It's just another kid. Gera na naman. Meron daw gera sa It's just another war. It's just another bad news. So again, let me ask you a question, and I say this humbly. I ask myself too. Tinanong ko rin ang sarili ko. Ano-ano mga bagay? Sino-sino mga tao ang assignment na ibinigay ng Panginoon sa akin na ini-ignore ko? Walang recorded sa Bible na pinagtabuhay niya si Lazarus, pero recorded din na wala siyang ginawa para tulungan si Lazarus. Because what you ignored in your gate today may define your eternity. So ang unang reason kung bakit, because may neglect, may numbness. You know what happened after that? The Bible says in verse 22, the time came that when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side, and the rich man also died, and he was buried. So pansinin niyo, sabi ng Bible, dumating ang tamang panahon na yung beggar namatay, at ang angel, he carried him to Abraham's side, samantalang ang rich man, he also died, and he was buried. Now, bigyan ko kayo ng konting tip pag nagbabasa kayo ng Bible for efficient Bible study. Now, pagka tumitingin po kayo ng verse, malaking bagay po at malaking tulong kapag tinitignan nyo yung similarity and contrast. Similarity and contrast. Question, based sa verse na ito, ano ang similarity ng dalawa? Pareho silang namatay. Similar, pareho. Now, ang question, ano ang contrast nilang dalawa? Ano yung bagay na magkaiba sila? I love this service. Participative. Bigyan ng A yan. Okay? Ano sabi ng Bible? Yung beggar, namatay. Yung mayaman, namatay. Pero yung beggar, dinala ng angel into Abraham's side. Samantalang yung rich man, ang sabi ng Bible, ay inilibing. Ibig sabihin, meron pa siyang burial ceremony. Noong nagkaroon pa sila ng ceremony, kaya kita nyo na ibang-iba ang kanilang pamumuhay. Kung titignan natin ang ibang verse, ano pa ang contrast nila? Yung mayaman, naka-purple na damit. Yung mayaman, lagi kumakain ng fine dining.
Meron siyang influence, meron siyang security. Si Lazarus, puno ng sugat ang katawan. Dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Lagi siyang gutom at ang kanyang buhay ay punong-puno ng kahihiyan. Pero tignan nyo ang nangyari after. Dito sa mundo, yung mayaman mukhang blessed. Pero pagdating ng eternity, yung mayaman, siya yung tormented. Si Lazarus, nung nandito sa earth, punong-puno siya ng suffering. Pero sa eternity, si Lazarus, kinomfort. So yung isa tormented, yung isa comforted, pero malaking bagay yung difference na nangyari because completely different yung naging experience nila sa mundo at sa eternity. And because, ang sabi ng scripture, ang mayamang ito ay namatay. Ang sabi ng scripture, nung siya'y nandoon sa Hades, at siya ay hirap na hirap, verse 24, he called to him, and he said, Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. And many churches don't want to talk about hell, kasi hell speaks about fire. Ang impyerno may kasamang uod. It is an eternal pain, agony, and suffering. That's why many churches don't want to talk about it. At sa totoo lang, pag iniisip ko pa lang ang itsura, temperature ng hell, tas walang ice tubig, natatakot ka na kagad. Kasi iniisip mo lang na eternal existence with eternal pain and eternal suffering. Sabi ko, grabe yung torment na kanyang pinagdaanan. But while I was reading this text, I realized na yes, suffering ang fire. Yes, suffering yung eternal existence ng suffering. Pero alam niyo kung ano mas matinding suffering? Yung hindi nawala yung memory niya. Ibig sabihin, natandaan niya kung sino si Abraham. Kilala niya kung sino si Lazarus. Kilala niya, di ba sa previous text, pati mga kapatid niya, naalala niya. Ibig sabihin, that's the greatest torment that we could have. Yung nandun ka sa impyerno, tapos sasabihin mo, sayang, hindi ako kagad sumama sa church. Sayang, hindi ako nakinig sa mga tao nag-share ng gospel para sa akin. Nakakapanghinayang na dapat umuo ako, sumunod ako, ibinigay ko ang buhay, and you keep on remembering all of that. Tapos wala ka nang magawa because that's your final destination. For me, that's the greatest torment. Nakakatakot isipin na may posibilidad that it could happen to any of us. Dahil sabi ng scripture, naalala niya ang kanyang nakaraan. Kilala niya si Lazarus, pero tignan niyo ang sabi ng scripture sa verse 24. Father Abraham, sa sobrang tindi ng kanyang suffering, sabi niya, please po, Father Abraham, maawa po kayo sa akin. Send Lazarus. Tignan niyo, pati sa impyerno, boss pa rin siya. Hindi niya nakalimutan, hindi nawala sa memory niya yung pagiging entitled at prideful. Na-realize ko lang mga kapatid na hindi kayang tanggalin minsan ng eternity ang pride natin. Kasi kita nyo, no, nasa impyerno na nag-uutos pa. So, sa inyo pa si Lazarus. I-dip niya po yung tip of his finger para bigyan man lang ako ng tubig dito. Is it as if eternity could not fix him? Hindi niya nga sinabing sorry po. Hindi niya nga sinabing mali po ako. Hindi niya sinabing nagsisisi po ako. Sabi niya, send Lazarus, Father Abraham. Because you can hear from his desperation. You can hear from his verse, from his voice. Uhaw na uhaw po ako. Init na init po ako. Obviously, mga kapatid, it was a reminder for all of us that thirst is real. Suffering is real. Agony is real. And when I was reading this, I was reminded because Jesus talked about the same scenario in Matthew chapter 7. He was talking about the future judgment na pagdadaanan natin, na pagdating ng araw, pag nandun na tayo sa ating final destination, maraming tao, sabi ni Jesus, na magdadahilan at gagamitin nila ang kanilang mga merit para sabihin, naglingkod ako sa Lord bakit ako nandito? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 22 hanggang 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons? And in your name we perform many miracles? Sabi nila, Lord, di ba nag-prophesy po kami? Di ba nag-cast out po kami ng demons? Di ba po maraming milagro ang nangyari? Gamit po namin ang iyong pangalan? Pero anong sabi ng Panginoon? Verse 23, and then I will tell them plainly, everybody now, I never knew you. Away from me, you evil doers.
that in the future day of judgment, may mga taong gagamit ng kanilang religious activity as a merit para sabihin, I don't deserve here. I don't deserve this suffering. My friends and family, let me tell you this with love and humility. You cannot change your destination after death. But you can change the direction of your life before your death. That's why the Bible is very clear to us. Ang sabi ni Jesus Christ mismo, kung narinig mo ang boses ko, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Do not harden your hearts. Eternity is closer than you think. All of us will face death. All of us will not cease to exist after death. All of us will continue. But some of us will be comforted. Some of us will be tormented. Which leads me to the very heart of this message, the sense of urgency. Because the Bible says in verse 27, nung sinasabi niya, isa niyo po si Lazarus, sabi niya, isa niyo po si Lazarus para i-dip niyo po ang kanyang finger sa tubig para man lang idapo sa aking dila, para man lang mapawi ang aking uhaw. Ang sabi ni Abraham, let me rephrase, that's impossible. There is a great chasm, may malaking separation between us and you, that there's no way that I can go there, and there's no way that you can go here. Meaning, this is going to be our final destination. And then on verse 27, sabi niya, Lord, then I beg you. Which struck me. Wow. Yung beggar, ang saya. Yung mayaman, namamalimos. Sabi niya, I beg you, Father, send Lazarus to my family. Ang sinasabi niya, kung hindi, wala na akong pag-asa makapunta dyan. Kung imposible ang request ko na madampian man lang ng tubig ang dila ko, please man lang, Father Abraham, yung pamilya ko na lang po. Sabi niya, padala niyo naman po si Lazarus sa aking mga pamilya. Verse 28, meron po ko 5 mga kapatid pa. Hayaan niyo pong si Lazarus ang mag-warning sa kanila so that they will not also come to this place of suffering. Listen to the sound of urgency. Ang sabi ng rich man, hayaan niyo pong si Lazarus, i-warn po sila. All of a sudden, he cares for his family. All of a sudden, he cares for his brother. Pero ang sabi ng verse 29, but Abraham replied, well, they have Moses. They have the prophets. Let them listen to them. Ano sinasabi ni Abraham sa kanila? Hindi na kailangan si Lazarus pa ang pumunta para gisingin ang puso ng iyong mga kapatid. Andiyan na si Moises. Andiyan ang mga prophet. There's written about law and prophet, meaning Abraham was saying, meron ng scripture. Meron ng kasulatan. Meaning, they have enough revelation for them to be able to believe in the Lord or not. Ibig sabihin, walang problema o kakulangan sa ebidensya. When you look around, you can see God is real. When you look around, kitang-kita mo ang Diyos ay totoo. When you look around, kitang-kita mo na ang Diyos hindi niya gusto na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa kapahamakan. Pero it's not a lack of evidence, it's a lack of response. This is a problem of resistance and harden of our hearts. Siguro iniisip niya, pagka kasi pumunta si Lazarus, baka sakaling mapaniwala sila. Bakit? Ano ang sabi niya? Verse 30. No, Father Abraham, if someone from the dead goes to them, they will repent. Oh, may sense din siya, no? Kahit nasa impyerno, may sense eh. Kasi sabi niya, kasi ganito yan, sir. Pag yung patay, nabuhay, tas nagpakita, mas magsisisi bigla, magluluhuran yung mga kapatid ko na yun. Bakit? Ang iniisip niya, pag nakakita ng multo yung mga yun, baka sakaling yung supernatural at yung miracle makapagpabago ng kanilang thinking. Kasi di ba meron tayong thought na ganon? Ako minsan yung thought na, minsan sabihin mo, may mga taong ayaw maniwala kay Lord. Ba't di na kayo bumaba si Lord? Tapos biglang yung sabihin, ako ang Diyos, maniwala kayong lahat. Malamang maniwala sila lahat, no? Parang sod na lahat, di ang dami siguro mapupunta sa langit. Hindi na natin kailangan mag-evangelize, mag-service every Sunday kasi apparently many people will believe in the Lord. Yun din ang concept na sinasabi nitong si Lazarus, ng rich man. Sabi niya, pababain nyo lang po si Lazarus, siguradong mapapaniwala sila. Pero anong sabi ni Abraham? Verse 31.
If they do not listen to Moses, if they do not listen to the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the grave. Ano sinasabi ni Abraham? Are you still with me? Iniisip mo, miracle ang makakapagpa-convince sa kanila? No. The word, the revelation is enough. Ang milagro, hindi laging nagkikreate ng pagsunod. Hindi. Kapag may nabuhay pong patay, at yun po ang nagsabi, masasyak yung mga yun. Totoo. Ang milagro, nakakasyak. Diba, pansinin nyo tayong mga Pilipino. Kung ano yung, pagka may nabalitaan tayong milagro, pinipilahan ng milagro. Sabi nila, pumunta ka dito sa probinsya. Meron po si Mama Mary nandito sa puno. Nagpakita dito sa puno. Ay, mga tao naman, pila ng pila. Pila sila, haba ng pila. No? Bakit? Ba't yung pinipilahan yan? Nandito si Mama Mary. Nung ikaw na nasa harap. Asa ba si Mama Mary dyan? Ito ba yung ano niya? Because, uhaw tayo sa miracle, na iniisip natin ang miracle makakapagpabago ng buhay. But apparently, ang sinasabi ni Abraham sa kanila, teka lang, kung hindi sila naniwala kay Moses, kung hindi sila naniwala sa mga prophets, walang kahit anong milagro ang makakapag-convince sa kanila. Because miracle can shock you, but it cannot soften your heart. Remember yung paraon sa Egypt? Bago palabasin ang nation of Israel at i-deliver po sila from Egypt to the promised land, nakita mismo ng paraon yung 10 salot na pinadala ng Diyos. Yung tubig biglang naging dugo. Nagkaroon sila ng pigsa. Namatay yung kanyang panganay na anak. 10 imposibleng mga milagro. Pero naniwala ba ang paraon? No. Ang mga Israelites, nung lumaya sila mula sa Ehipto at binuksan ng Lord yung pulang dagat, Red Sea, sa harap nila mismo, kitang-kita nila ang milagro. Yung dagat na hati. And a few hours later, golden calf. Just a few hours later, golden calf. What do I mean, mga kapatid? Hindi porket nakakakita ng milagro, automatic na agad na sila'y napapaniwala sa ating Panginoon. Kasi kung milagro ang nagpo-produce talaga ng faith sa buhay ng tao, bakit si Jesus ang daming kritiko? Kitang-kita nila mga milagro, kita nila yung bulag nakakita, yung bingi nakalakad, yung pilay nakarinig. Tinitignan ko lang kung gising pa kayo. Biruin mo yung pilay nakalakad, yung bingi nakarinig. Pero ano sasabihin nila? Naalala niyo si Jesus? Pinalayas niya yung demonyo. Kinas out niya yung demon. Ano sabi ng mga Pharisees? Oh, kapangyarihan yan, galing kay Satanas. Nakita na nila yung milagro. So hindi impress ang tao sa miracle. Kasi minsan, pag nakakita tayo ng miracle, nire-reinterpret pa natin. Hindi sa Diyos yan. So there is no guarantee. Sinasabi ni Abraham, there is no guarantee na kapag nakakita ang iyong mga pamilya ng milagro, kikilala sila sa ating Panginoon. Because at the end of the day, makilala man nila si Moises, makilala man nila ang lahat ng propeta, makilala man nila ang lahat ng biblical heroes katulad ni David, ni Samson o ni Solomon, walang guarantee magbabago ang kanilang buhay. Pero meron akong kilala na kapag nakilala nyo, sigurado magbabago ang inyong buhay. Si Jesus mismo. Palpakan natin ang Panginoon. Ano ba ang reason kung bakit bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo? What is the main reasons why He died on the cross for your sins and my sins? Because Jesus wants to take away the sin of the world. Masyado kang pinarusahan ng kasalanan, ng addiction, ng suffering dito sa mundo. And God loves you so much, He wants to take away that sin. Ang Diyos, hindi niya lang binabago ang destiny ng maniniwala sa Kanya. Gusto rin ni Lord baguhin yung buhay mo habang nandito ka pa sa mundo when you believe in the Lord Jesus Christ. Why? Because ang sabi ng 1 John chapter 3, but you know that Abraham appeared, no? Moses appeared, no? Elijah appeared, no? But you know that Jesus appeared so that He might take away your sins. That's the reason why Jesus came here on earth. He wants to showcase His love for you. Gusto ng Panginoon, alisin ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Jesus loves you so much, my friends and family. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And
And I want to show you gaano kahirap ang impyerno para ma-realize ninyo yung bigat ng sakripisyong ibinigay ng Panginoon para dalhin tayo sa kalangitan. Sometimes hindi mo ma-appreciate ang langit pag hindi mo na-realize kung gaano masalimuot ang impyerno. But many of us, especially the Christians, masyado tayong natatakot sa impyerno to the point na lagi na lang impyerno ang iniisip natin at hindi na tayo excited sa langit. I want you to go to eternity na mas excited ka sa langit kaysa takot sa impyerno. That's a better way to do it. Na I'm not afraid to go to hell because I know that Jesus loves me. I know that Jesus cares for me, that Jesus took away my pain, took away my sin. But, hindi porket mahal ako ng Panginoon, pinipermit na ng Panginoon na walang magbago sa aking buhay. Katulad po ng mga nanay, kahit mahal po ninyo ang anak ninyo, hindi lahat ng gusto niya binibigay nyo. Kasi marami tayong gusto na hindi makakabuti sa atin. And if your biological parent, you believe that they love you because may mga wini-withhold sila sa inyo, how much more will our God in heaven? Na minsan may mga bagay siyang hindi inaalaw. May mga bagay siyang gustong baguhin sa atin, pero hindi indikasyon nyo na hindi ka mahal ng Panginoon. Because the moment you receive the grace of God will not just save you, the grace of God will transform you. And if the grace of God did not transform you, you probably misunderstood God's grace. Because the grace of God has the power for you to be able to say no to ungodliness. The grace of God appeared, and sabi ng Titus chapter 2, that He appeared before all of us. He appeared before all of us na ang ating Panginoong Jesus ay bumaba mula sa langit. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi natin siya kayang abutin, pero siya mismo ang bumaba mula sa langit to take away your sin. So ang sabi ng verse 6, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Mahal na mahal ako ng Panginoon, Pastor, kaya okay lang naman siguro, di ba? Maintindihan naman ng Panginoon kung ako'y mamumuhay sa pagkakamali. Tanggap ka ba ni Lord? Yes. Approve ba ni Lord yan? No. If love meant approval, kung mahal ka, ibig sabihin lahat approve, hindi na natin kailangan ng cross. But because God knows that your sin is serious, and your sin will lead you to hell, and His love for you is stronger, He gave His life for you and for me. Hindi porket tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakasala. Pero magkaiba yung nag-fall into sin tsaka namuhay sa kasalanan. Ang isda, pag tumalon, pwedeng mapunta sa lupa, pero hindi siya pwedeng mabuhay sa lupa. Ang isda, it was meant to be in the water. Hindi ka makakahinga sa lupa. Katulad natin mga Kristiyano, sometimes we commit sin from time to time, but we can never breathe living in sin because we know that our God is the one who gives breath on our lungs. Living is sin. Especially, I believe I have an assignment today to debunk our cultural belief and our cultural mantra. Mahal ka ng Diyos, kaya kahit anong gawin mo, okay na. Magkaiba po yung namumuhay sa kasalanan, nagkamali at nagkasala sa dinedefend ang kasalanan. Ang pagmamahal ng ating Panginoon nakakapag-transform ng buhay ng tao. Kapag sinabi nilang mahal ka ng Diyos kaya pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, that's not biblical love. Ang tunay na pagmamahal, ang grace ng Lord nagtatransform sa iyo. Ang grace ni Lord ni-rescue ka, pero pag nalaman mo ang truth ni Lord, i-direct ka ng truth ng word sa tamang katotohanan. Kaya yung nahuli in the act of adultery, yes, gracious ang Panginoon, ipinakita niya ang pagmamahal niya, but at the end of the conversation, ang sabi niya, woman, go and sin no more. I know this message is hard to chew, but the message is so simple. Eternity is closer than you think. You are one breath away from eternity. Kung gusto ko lang na maraming amen nyo, mas magandang sabihin ko, huwag kayong matakot sa impyerno, baka gawa-gawa lang naman ng tao yun. Pero ang impyerno po ay totoo. Pero hindi ibig sabihin, dinidesire ng Panginoon na lahat tayo mapunta sa impyerno. Hindi naman ginawa ng Diyos ang impyerno para sa atin. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos may awa. Mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos mapagmahal. Na ang Diyos may nagbibigay ng tsansa.
Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas maniwala ka. Yung langit na hinanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yun ang mas totoo. Yes, Jesus spoke about hell so many times in the scripture. Mas marami pa sa ibang mga subject in the Bible. And he talk about the torment in hell. Pinag-usapan at diniscuss ng ating Panginoong Yesus yung hirap na pwedeng pagdaanan ng isang taong hindi maniniwala sa Kanya. Pero wag na wag nating kakalimutan yung pinaka-importanting balita sa lahat. Na yes, may suffering, pero ang Diyos gumawa ng paraan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak na bumaba mula sa langit para sa bawat isa sa atin. Na hindi ka lang basta pinatawad ng Diyos, inabsorb ni Jesus lahat ng bunga, lahat ng parusa ng ating mga kasalanan para sabihin sa bawat isa sa amin, sa atin, mahal na mahal kita, anak. Para yung John 3:16 put it up ay maging totoo sa atin, that God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. Do you believe that God loves you? Do you believe that God loves you? And hey, because God loves you so much, He gave His Son so that, hold on a second, whoever. I love that. Kasi pag may salitang whoever, it doesn't matter kung mayaman ka o mahirap. It doesn't matter kung popular ka o hindi. It doesn't matter kung nakapag-aral ka o hindi. It doesn't matter kung kilala ka ng tao o hindi. Whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. That puts all of us on equal footing. That puts all of us on equal ground. Na kahit na magkakaiba tayo ng estado dito sa mundo, pagdating sa paniniwala natin sa ating Panginoong Yesus, sama-sama tayo at pare-pareho tayong makakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kapiling ang ating Panginoong Yesus doon mismo sa kalangitan. Every person is already moving towards our eternal outcome. Perish or live. Naniniwala ako ng eternal life is not just living forever. Eternal life is not just timeless existence. Eternal life is about living forever with God. Living with Him. So kapatid, kung never pa in your life na nakapag-desisyon ka sa iyong puso, nabuksan siya at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, I would like to take this opportunity to make an invitation to you. Tomorrow might be too late. Later might be too late. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Nabuksan ang iyong puso. Hindi relihiyon ang tinatanggap mo. Ang sinisimulan mo relasyon sa ating Panginoon. Because the moment you believe in Jesus Christ who died for you, who loves you so much, that gave Himself for each and every one of us, when you start to believe in Him, He's about to move you from darkness to life, from death to life, from slavery to freedom. Because God loves you. He cares for you. That's why He saved you. Hindi worth it ang lahat ng tagumpay sa mundo kung wala ang ating Panginoon. Hindi worth it ang lahat ng yaman sa mundo kung hindi natin kasama ang Panginoon. Even our Lord Jesus Christ is very clear. What good is it that you gain the whole world but you forfeited your own soul? Sa Tagalog, Mark chapter 8, everybody read. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? The way through 9. Let's read that together. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land that I'm about to give them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend to the desert of Lebanon, and from the great river, the Euphrates, and all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west, and no one will be able to stand against you all the days of your life. Look at this catch. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land that I swore to their ancestors to give them.
Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. And then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you for the third time? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ang ganda po ng text na ito because ang nation of Israel po is facing a new territory. This is a new season. This is a new place for them. Unfamiliar, hindi sila aware. And alam nyo, yan yung bagay na marami po sa atin ang natatakot. Kapag tayo po ay tumatawid sa bagong chapter, sa bagong yugto, at sa bagong season ng ating buhay. Because sometimes, ang mga new season sa ating buhay will require you na iwanan ang mga old pattern. Minsan, sa new season, yayakapin mo ang bagong discipline. May mga discomfort, may mga uncertainty, and more than anything else, napaka-unfamiliar kasi ng new season. But when you read the scripture, makikita din po naman natin that sometimes, ang mga new season ay paraan ng Diyos to move us forward into greater purpose. Na minsan, bago ng Lord baguhin ang mga bagay sa paligid natin before He changes anything around us, sometimes God wants to deal something within us. Ibig sabihin, ang mga new season sa ating buhay ay hindi lang basta change ng circumstance. Ang bagong season ay hindi lang basta pagbabago ng kalendaryo, bagong lugar, mas malaking lugar, mas complicated na sitwasyon. In fact, ang mga new season sa ating buhay is actually a shift of an assignment. And yes, ang mga new season minsan parang napaka-dramatic, unfamiliar, uncomfortable, at minsan yung mga nag-work dati hindi na mag-work ngayon, na minsan yung mga sapat o enough before hindi na makakapag-sustain sa iyo sa next season. Pero mapapansin po natin that when God sends us into a new season, He never sends us alone. Kapag tayo ay papatawirin ng Panginoon sa bagong chapter o sa bagong yugto ng ating buhay, may pangako ang Lord sa atin na hindi niya tayo iiwanan. Ang season maaaring bago, ang responsibility napakabigat, ang vision malaki pa rin, pero ang pangako ng Lord, He will always be with us. Lagay nyo nga po sa comment section, God is always with us. Yan po ang context ng Joshua chapter 1. Nagsimula po ang text na ito sa isang critical moment sa history ng nation of Israel. After 40 years po kasi na sila ay nagpalaboy-laboy sa disyerto, sila na ngayon ay nakatayo sa edge ng promised land. Unfortunately, hindi po sila nasa celebration mode kundi nasa tension mode because ang leader po nila na si Moses ay namatay. Hindi po nag-retire, hindi po ni-reassign, si Moses po ay patay na. At si Joshua po ngayon bilang assistant, associate nitong si Moses, nung sila po ay nagta-travel doon sa wilderness, siya na po ngayon ang tinatawag ng Panginoon to lead the weary and tired nation of Israel. And maybe some of them are thinking, kung kumilos ang Panginoon noong panahon ni Moses, kikilos pa rin po kaya ang Panginoon sa panahon ng bagong leader nila na si Joshua. Now, we don't want to discredit Joshua because si Joshua po ay tapat. Si Joshua po ay naglingkod. Si Joshua po ay nag-assist sa buong bansa. Inobserve po niya kung paano maging leader itong si Moises. Although, makikita natin na si Joshua ay hindi bago because nakita po niya ang mga miracle ng ating Panginoon. Siya po ay nakakita na ang Red Sea ay hinati. Nakita po niya kung paano nagpalabas ng tubig ang Panginoon doon sa bato. Nakita po nitong si Joshua kung paano pinakain ng nation of Israel sa loob ng 40 years. Nakita po niya ang lahat ng mga milagro but hindi po siya nag-initiate nito. Napanood po niya kung paano hinati ng Lord ang Red Sea, pero hindi po siya yung nagtaas ng staff o ng tungkod ni Moises. At ngayon po, siya bilang bagong leader, maraming katanungan sa isip ng mga tao. Maririnig pa rin kaya nila ang tinig ng Panginoon kung si Joshua na ang kanilang bagong leader. Now think about this. Si Joshua po bilang assistant, effective, pero magkaiba po ang assistant sa isang leader. Kasi ang assistant, under po siya ng isang covering. Pero pag ikaw ay leader, exposed ka na. Ang isang assistant, protektado po siya ng proximity. Pero ang leader, siya po ay visible. Ang assistant, siya po ang nagbibigay ng input, pero kapag leader ka na, ikaw na ang magbibigay ng direksyon.
Ibig sabihin, ang assistant is usually nagre-react, pero ang leader ang mismong nag-i-initiate. Now, ang sabi ng scripture, si Joshua bilang bagong leader, nasa bagong chapter, nasa bagong season, hindi lang ang bansa, kundi siya mismo bilang bagong leader. Ang sabi ng Lord, now then, alam kong nagpalaboy-laboy kayo sa disyerto sa loob ng 40 years, but today, go, get ready to cross the Jordan River. Madali pong pakinggan, parang challenging pag inisip mo, pero you have to understand na meron pong literal na life and death situation dito. Because ang kanilang mga kaaway, ang nandoon sa Kanaan o Promised Land, ang mga cities po dyan ay fortified. Matibay ang kanilang mga walls. Ang kanilang mga army, trained, aral. Pero ang nation of Israel, wala po silang experience sa pakikipaglaban, sa Amalekite lamang, kasi po naging alipin sila sa loob ng 430 years. And come to think of it, hindi po sila pamilyar doon sa landscape. Hindi po sila pamilyar doon sa territory. And to make matters worse, ang tunay na challenge talaga ay hindi yung city, hindi yung army at hindi yung territory, kundi ang tunay na challenge ay yung takot sa kanilang puso. Bakit po? Ang kanilang leader na nakagisnan, yung leader na kanilang nakasanayan, hindi na nila kasama ngayon. Balikan po natin ang verse 1 na sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. And I love this part of the text because hindi po dininay ng Panginoon yung realidad. Hindi po niya dininay, wala na ang leader ninyo dati. Hindi po na-minimize ng Panginoon yung pagbabago because a change of government, a change of leader is a big change. Pero, we have to understand na yung statement din po na yan, that Moses, my servant, is dead, hindi lang po basta nawalan ng leader ang nation of Israel. Ang nawala sa kanila, hindi lang yung kanilang presidente, hindi lang yung kanilang leader, kundi ang tunay na nawala sa buong bansa ay stability, familiarity, confidence. Because now that Moses is gone, ano na ang gagawin natin? But we have to be reminded today of this beautiful text that although Moses was dead, oo, wala na si Moses, pero hindi ibig sabihin wala na rin ang Diyos. Moses is gone, but God is not. A great leader is gone, but a greater God is still with them. Yes, si Moses ay patay na at lahat ng bagay nagbabago at ang pagbabago ay nakakatakot. Ang pagbabago nagbibigay ng anxiety. Ang pagbabago nagbibigay ng tension. Kapag may pagbabago nakaka-stress, tulad nila, ang region nagbago, ang leader nagbago, ang territory nagbago, and even their leader now is dead. And that's change. Pero hindi porket nagbago ang sitwasyon, hindi na sila dapat umabante at hindi na dapat nila i-claim ang pangako ng Panginoon. Because ang sabi ng verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then. Everybody say, now then. Ano sinasabi ng Panginoon? Alam kong patay na si Moses and you don't have your facts to stand on kasi hindi nyo alam kung ano mangyayari in the future. Pero ano yung bagay na hindi nagbago? Nagbago ang sitwasyon, nagbago ang territory, nagbago ang leader, but what doesn't change? Because hindi porket nagbago, ibig sabihin iniwan kayo ng Panginoon. Ang absolute sa sitwasyong ito, ang hindi nagbago, kasama nyo pa rin ang ating Panginoon. Now then, get ready to cross the Jordan River. Because ang sabi ng Bible, ang sabi ng Lord sa nation of Israel, because when you do, when you obey me, verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. Wow, what a promise. But this is even greater than that promise. It's a promise, it's a good thing that no one will be able to stand against you all the days of your life. But why? What's the reason? Anong guarantee? Ano ang assurance? Because the Bible says, as I was with Moses, so I will be with you. And I will never leave you, I will never forsake you. Ano ang sinasabi ng Panginoon? It may not be the same leader, but it will always be the same presence. It may not be the same season, but it's always the same presence. It may not be the same year, but it's the same presence. It may not be the same building, the same company, but I am still here. Yan ang sinasabi ng Panginoon. I was with you, I am with you, and I will be with you. Magbago man ang syudad, magbago man ang trabaho, magbago man ang relationship, magbago man ang church building, lumipat man ang ibang bansa, different territory, different nation, different leader, but it's always the same presence.
And when we are going through this difficulty in our life, pwede ka mag-start ng pity party mo, pwede kang mamatay sa wilderness katulad ng nation of Israel. You can cry all week because your heart is broken. And I know, kapag may pagbabago, natatakot tayo. We feel broke, we feel lonely, we feel the uncertainty. But what is certain in this scenario? God is with you. God will never fail you, and God will never leave you. Now, then, you, ang sabi ng Lord, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land that I'm about to give the nation of Israel. And come to think of it, okay, parehong Diyos. Iba ang method, pareho ang Diyos. Because si Moses, no, sa pamamagitan ng leadership ni Moses, nung nilabas po ng Diyos ang nation of Israel, ang unang challenge nila, Red Sea. Remember that? Pero ang sabi ng Bible, doon sa Red Sea, God used Moses and his staff para hatiin ang Red Sea. But this time, okay, hindi porket ginawa kay Moses, gagawin din kay Joshua. Because kay Moses, hinati ang Red Sea, pero ang sabi kay Joshua, you have to step into the river. Kailangan mong hakbangan. Parehong Diyos, parehong presensya, pero magkaiba ang method. At minsan, pag tayo po ay tumatawid sa bagong taon, sa bagong season, sometimes it requires a new method, a new habit, a new strategy, and even a new perspective. Pero hindi porkit nagbago ng season, kailangan magbago ng Diyos. Magbabago ang method, magbabago ang strategy. Minsan kailangan baguhin ang habits, ang perspective, pero hindi kailangan magbago ng Diyos. Because minsan, imbis na baguhin natin ang ating habits, ang ating strategy, ang ating perspective, minsan mas gusto pa nating baguhin ko kaya ang Diyos ko. We are asking for a different God in a different season. But let me remind you, kung hindi naman pumalya yung dating Diyos, ba't mo kailangan ng bagong Diyos? Ang Diyos natin hindi po siya limited. Ang Diyos natin hindi kailangan ng update. Ang Diyos natin hindi limited ng kahit anong season. Yung Diyos na tumawag kay Moses doon sa burning bush is also the same God na magtatawid sa nation of Israel through a new leadership sa pamamagitan ni Joshua. The same promise. Ano yun? As I was with Moses, as I was with you during the burning bush experience, I will be with you in the Jordan River experience. What an assurance. Pansinin po ninyo, hindi inassure ng Lord si Joshua sa pamamagitan ng ito ang bagong strategy mo, bigyan kita ng leadership manual, ito ang ginawa ni Moses dati, ito ang timeline by this time of the year. Hindi, ang assurance ng Lord kay Joshua, hindi mapa, hindi strategy, hindi timeline, ano po, presensya ng Diyos. And when God promised this presence, for me, when you are present, it communicates that you value it. Presence communicates it matters. When you are present, you are saying, you matter to me. And when God says, I am with you. Think about this. The creator of heavens and the earth, the God who spoke the universe into existence, said, I will be with you. And it communicates what? You matter. The nation of Israel matters to me. But because when God shows up, even yung mga ordinary na lugar nagiging holy ground when God is in it. Ang desert nagiging sanctuary, ang bangka nagiging pulpito, ang balon nagiging site for a revival. Why? Those are ordinary locations. But when God's presence is in it, when God shows up, the ordinary will become extraordinary. At kung mapapansin po ninyo, si Lord, hindi binigyan si Joshua ng detalyadong strategy. This is how you are going to do it. Pero ang binigay ni Lord, assurance. I will be with you. As I was with Moses. As I was, lagay nyo nga po sa chat yan, as I was with Moses, I will be with you. Now, ang sarap pakinggan nung, kasama mo ako, I will be with you. Pero anong rason? Because as I was with Moses. Dahil kasama ko ang dati. Kung paanong sinamahan ko ang leader mo dati, ganon din kita sasamahan. Now, that boils my heart, that warms my heart. Nakaka-encourage yun. Kasi hindi sinabi ng Lord na dahil mahusay ang leader mo dati, sasamahan na rin kita. Dahil gifted si Moses, sige na nga, sasama na rin ako sa'yo. Dahil maganda reputasyon ng dating leader, sige na nga, sasama ako sa'yo. Pansinin nyo, hindi naka-anchor sa galing ni Moses kung sasama ba ang Diyos kay Joshua o hindi. Ano ang sinasabi ni Lord? Hindi sinabi ng Lord, Joshua, tularan mo si Moses para samahan din kita. Hindi. Ang sinasabi ng Lord kay Joshua, Joshua, magtiwala ka sa akin katulad ng pagtitiwala ni Moises sa akin. Nagbago ang season, nagbago ang taon, nagbago ang territory, pero ako hindi nagbabago. Pinatunayan po yan ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 6, di ba? Ang sabi niya, I the Lord do not change.
Jesus, sabi pa ng scripture, is the same yesterday, today, and forever. Meaning, nagbabago ang lahat ng bagay, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Alam niyo, habang pinag-aaralan ko ito, naalala ko po yung story ni Gideon sa Bible, kung saan he was hungry and thirsty for God's presence. He was cold, he was anointed, pinili siya ng Panginoon, may nakita ang Diyos sa kanya na hindi niya nakita sa kanyang sarili, pero he was doubting the presence of God. Ang sabi po ng Judges chapter 6 verse 13, nung tinawag ng Lord itong si Gideon, at sinabi ng angel sa kanya, "You are a mighty warrior. I'm going to ask you to start delivering the nation of Israel against your enemy." Pero anong sabi ni Gideon? Sir, he replied, "If the Lord is with us," presence. If God's presence is in us, is with us, why has all this happened to us? And by the way, where are all the miracles our ancestors told us about? Di ba sabi nila, the Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Pasinin po ninyo, no? Sinasabi ni Gideon, if the Lord is with us, because the Bible says that you are a mighty warrior, I'm going to call you to deliver the nation of Israel. Pero ang sabi ni Gideon, sir, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Now, ano yung all this? Ano yung nirereklamo nitong si Gideon na kung talagang kasama ko ang Panginoon, ba't nangyayari ito sa akin? Now, kung titingnan po ang context, ang ibig sabihin niya po ng why has all this happened to us is actually national oppression. Oppressed po kasi sila eh. Devastated po sila, confused po sila. So, ang sinasabi ni Gideon, kung talagang kasama namin ang Panginoon, bakit may national oppression? Kung talagang kasama namin ang Panginoon, ba't kami na-devastate? Ba't kami confused? So, ibig sabihin, hindi pinagdududahan ni Gideon kung totoo ba ang Diyos. Pero ang sinasabi ni Gideon, kung talagang kasama ko siya, asan ang pruweba? Kasi base sa nakikita ko, may confusion, may devastation, may national oppression, parang hindi namin siya kasama. So, walang duda, totoo ang Diyos. Pero teka lang, asan ang proof? And I believe all of us can relate to this. Lahat tayo naniniwalang totoo ang Diyos, but sometimes life has a way of putting all of us, our backs against the wall. Na minsan sinasabi natin, if God is really with me, Pastor, why is all this is happening to me? Kasama ko ang Diyos, pero ba't ako nagka-leukemia? Kasama ko ang Diyos, ba't ako nawalan ng trabaho? Ba't ako bumagsak sa board exam? Ba't ang business ko nag-fail? Bakit ako na-scam? Kung talagang kasama ko ang Diyos, where are all His miracles in my life? So, ibig sabihin, all of us, we don't doubt the ability of our God. Lahat tayo hindi natin pinagdududahan. Kaya ng Diyos. Naniniwala tayong totoo ang Diyos. Pero minsan, may expectation tayo na kung kasama ko ang Diyos, ito dapat ginagawa niya. Na kung nag-pray ako, di dapat sinasagot niya. Kung talagang kasama ko siya, di dapat yung mga pintuan nagbubukas. Kung talagang kasama ko ang Panginoon, di dapat ang mga blessings dinideliver. Asan ang ebidensya? Ba't wala akong pera? Ba't wala ang promotion? Because madalas, mas gusto natin yung miracle, yung provision, kesa sa kanyang presensya. Think about this. When God says to Joshua, as I was with your leader, your mentor, I will be with you. Sasamahan ko kayo, you will be able to conquer the promised land. Akala ba talaga ninyo na ang tunay na pangako ay yung lupa? Yung geography? The promise is not about the promised land. This is not about the land. This is not about milk and honey. The real promise, hold on, the real promise is His presence. Kasi kahit nandun ka sa lupa, may milk and honey ka, without His presence, that's not the promised land. That's not heaven. So ibig sabihin, the greatest inheritance of the nation of Israel is not actually their land. The greatest inheritance is God's presence. Ipinamana ng Panginoon. Nawala si Moses, pero ipinamana ng Panginoon ang kanyang presensya. Because ang nation of Israel, ikaw at ako, ang nation of Israel, makakasurvive sila na walang lupa. Pero hindi sila makakasurvive na walang Diyos. Ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon is bigger than the promise, bigger than the land, bigger than milk and honey. The presence of God is bigger than your promotion, bigger than your salary, bigger than your business. So my question is this, ang talagang hinahabol ba natin ay presence of God o presents, regalo? The presence. Because after all, pwedeng nasa promised land sila eh. Pero ang lupa pwedeng manakaw. Pwedeng makubkob, ang syudad pwedeng bumagsak, ang business pwedeng malugi, ang promotion pwedeng mawala,
Ang iyong social media followers, pwedeng i-unfollow ka. Yung monetization feature mo sa iyong Facebook, pwedeng mawala. Ang influence mo, pwedeng mawala. Pwede kang mawala ng pera. Kaya nga kung ang lahat ng binanggit ko, business, promotion, influence, money, kung lahat ng yan nangangako sa iyo, magkakaroon ka ng magandang future kahit wala ang Diyos. Scam yun. Kasi never tayo magkakaroon ng magandang future kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. I believe that God is with us. Amen? Because if you lose God's presence, you will lose everything in your life. Ano ang sinasabi ng nation of Israel? Ano ang mensahe ng Lord sa nation of Israel rather? God is your portion. God is your inheritance. It's not the land. It's God's presence in us. Amen? That's why I want to encourage you. This is never about the blessings, the material things, the breakthrough. It's all about the presence of God. That's why practical lang. Practical lang. Fasten your seatbelt. No? Kaya ako, sinasuggest ko, when we come to church, pag tayo pumunta sa simbahan, huwag kayo malilate. Amen? Because marami sa atin, pupunta sa church, nasa preaching na eh. But during the Word of God, you receive something. At ang presensya ng Diyos hindi nagsisimula sa Word of God lang. Ang presence of the Lord nagsisimula during the worship session. Before even the praise and worship starts. Because in the Word of God, kapag nakikinig ka na, you receive. But in worshiping the Lord, kapag kumakanta ka, you gave something to Him. You praised Him. Amen? Okay naman tumanggap, pero it's okay also to reflect and say, Lord, Ikaw to. Amen? Di ba, minsan pag may mga handaan, may mga celebration sa atin, at pag na-late tayo sa handaan, di ba, minsan bibiruin tayo ng mga kasama natin, sakto dating mo, kainan na. O kasi parang ngayon, puro ka na lang kain eh. Pero nung kanina, nung kailangan ng participation mo, wala ka eh. Parang ganun, no? That it's very important for us to receive the word of the Lord, but the greatest portion, the greatest inheritance is His presence. And we have that opportunity to give, to worship, to praise the Lord. Because presence is very important. Sige, put that in the comment section. Don't be late next Sunday.